Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Naku po, grabe ang confidence. Grabe ang confidence mga kabibig nitong si Congresswoman Isabel Maria Zamora. Isa sa mga House Panel of Prosecutors laban sa impeachment case na kanilang isinampa kay VP Sara Duterte at nagwagi sila sa House of Representatives na na-impeach nila si VP Sara. Iba ang level of confidence niya, madam. Alert ki talaga si madam. I-share ko sa inyo ha. Kasi naalala ko ba na parang it's very unique for an individual, for a congresswoman to speak about herself. Pero ganun talaga pag overconfidence. Kailangan talaga that will be your defense mechanism sa mga bashers. Ay, o eto na kabibig ha ang kanyang posibleng patama ito kay VP Sara. Hala, may patama kay VP Sara. Ito mga kabibig oh. Sabi ni Congresswoman Isabel Maria Zamora, the role of prosecutor was offered to me in the last week of the sessions. Talagang meron talagang mga names na o ikaw ang prosecutor ka ha sa impeachment ni Sara kasi wala pa nga nakapirma pero impeach na siya. And I accepted the offer for several reasons. Ito yung unang rason niya. I was asked if I wanted to do something for the country. Hala ko, confident sila na ma-impeach talaga si VP Sara, gagawin mo to kasi para sa bansa natin ito. Uy, grabe naman. Oh. Ano si VP Sara, wanted? Ano si VP Sara, criminal? Ano to, may patong sa ulo si VP Sara kasi gagawin mo to para ma-convict si VP Sara bilang mawala sa kanyang pagiging vice president. Grabe no? You have to do this for our country. Wow. Second, as Vice Chairperson and an active member of the Committee on Justice in Congress, I believe it is my duty to see the complaint through. So at least naman, binigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na tingnan mo ang mga complaint kung ano ba, kung saan ito patutungo. At number 3, ito, as in super to the highest level overconfidence. Sabi ng iba, napaka-feeling mo dahil. Ito ang sabi niya. Third, I was told, sinabihan ako na kailangan daw ng matalino, mabait at maganda. Oy, Liza Soberano ba ang pag... Kaya nga na tumaas ang kilay ng maraming netizen mga kabibig dahil sa kanyang dahil sa kanyang sa una at pangatlong statement. Nung una, you have to do something in your country. Ano nangyari sa bansa natin? Nagkagulo na pa? Oo, nagkagulo sa sobrang mahal ng kabibig. Parang gulong-gulo ang gobyerno ngayon na. Oh. At pangatlo, matalino, mabait, maganda. 3M. Ay, 3M. Matalino, maganda, mabait. Wow, ikaw natin. Nasa iyo na ang lahat. Sabi ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Matalino, mabait, maganda. Ay, di ba? Shocking lang yung mga revelations ngayon ng ating mga congresswomen na mga House panel prosecutors sila sa gagawin di umano, malapit na daw di umano ang impeachment trial ni VP Sara. At ito pa, itong congresswoman na to, sabi niya sabi niya dito, kumpiyansa siya na sapat ang ebidensya laban kay VP Sara. Sabi ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na may nakita ang Kamara na mga ebidensya na pwedeng ma-impeach si VP Sara. Sabi niya, kami naman po sa Kongreso, may nakita kaming ebidensya. Kaya po kami nagsampa ng complaint for impeachment. So without going to the merits or to the evidence, it is our duty as representatives, as members of Congress, to file this impeachment complaint because we saw grounds to support the articles that we have. Sabi pa niya dito na because there is a separate consequence of disqualification from holding another public office
or any public office in the future. Hindi po nagtatapos sa resignation ng isang impeached or impeachable official. Pwede pong ipagpatuloy ng Senado ang trial para humalaman natin kung talaga bang ma-disqualify yung official from holding public office. So lumabas talaga sa kanyang bibig na the point of this impeachment is para ma-disqualify si VP Sara na tatakbo sa 2028 na wala na siyang matatakbuhan, di ba? Sorry, VP Sara, impeach ka tapos hindi ka na makatakbo in any local or highest position sa Pilipinas. O yan kabibig, yun na ang kanyang mga statement. So, sila lang talaga, no? Sila yung bumitik sa kanilang mga sinasabi. So, ano ang inyong komento tungkol kay Congressman Zamora ng San Juan City? Grabe yung confidence niya, level to the highest. At marami naman pumapalakpak sa kanya. At least, may mga congresswoman tayo na overconfident. Kailangan natin ng mga overconfident. Mabait, matalino, maganda. Kasi dapat i-represent sila. Sabi na isang natin, oo nga, 3M ka. Tingnan natin yung galawan mo pag magsimula na impeachment trial. Baka yung 3M mo, maganda, mabait, matalino. It turns out to be pangit, pangit, pangit. Ay, kayo talaga. Huwag kayong basher, ha? At eto na kabibig. Si Congressman Jinky Luistro, sabi niya na ano kabibig, sabi niya, no basis for TRO on impeachment complaint against VP Sara. Tiwala naman siya na yung ilalatag nila ng mga ebidensya ay talagang impeachable si VP Sara. So ito kabibig, meron ako, sabi niya, wala po kami tinanggap in exchange of our signature. Pwede naman. Kasi yan ang kay Jinky Luistro pero yung ibang kongresista parang sinasabi nila kung hindi ko gagawin to, paano na yung distrito ko, paano na lang hindi kami priority sa mabibigyan ng mga projects or additional budget. May mga kongresista nagsasabi ng ganyan. Pero depende lang talaga sa tao kung saan kayo maniniwala. Depende talaga kung madadala kayo sa mga tawag dito, walang kaming nakuhang mga ganito. So eto si Jinky Luistro sa kanyang explanation galore. Jinky Luistro, ano na ba ang natin ngayon? Anong latest diyan? Walang sapat na basihan para mag-issue ng TRO versus VP Sara impeachment. Ganun talaga, you have to defend because nasa posisyon ka, dapat i-impeach si VP Sara. Pero yung kabila naman, sinasabi na may basihan para mag-release ng TRO ang Korte Suprema. So, the end of the day, ang Korte Suprema talaga ang siyang magdidesisyon. So, ito na kabibig, manood. Our prayer to dismiss the petition on the ground of lack of basis, no? Kagaya po ng ating na-discuss na kanina, it is our humble submission na wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Sapagkat ito pong mga binanggit nilang dahilan, number one, hindi kami sumunod sa verification rule. We did follow the verification rule. As a matter of fact, we followed it word for word. Yung kanilang allegation na siningit lang ang verification page after the complaint was filed already and transmitted to Senate. That is not true. Sapagkat itong 215 members of the House, they can truly attest na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. And on the same caucus meeting, naganap po ang panunumpa ng ating mga members of the House in front of our Secretary General as verification process, no? Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. And we know for a fact as well na marami po sa grounds for impeachment ay subject matter na ng Quadcom hearing at ng hearing ng Committee on Good Government. So I believe that the members of the House are familiar already with the grounds where we are anchoring the impeachment complaint. And about the due process of the Vice President,
ito po ay i-cater natin ng maayos. As a matter of fact, sa impeachment trial po, she will be given summons, she will be asked to file her answer, and she will be asked as well to appear and present her evidence. Yun po yung requirement ng due process. Wala po sa batas na bago mag-file ng impeachment complaint, i-notify muna ang Vice President, no? So ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Okay. So yun ang explanation ni Ms. Congresswoman Jinky Lubistro na ginawa naman nila lahat. Sinasabi na isang araw lang, walang panunumpa, merong daw nangyaring panunumpa. Well, that's their point. Yun ang kanilang na-experience, di ba mga kabibig? Hindi naman pwedeng magsinungaling si Jinky Lubistro, di ba? Saludo kami sa iyo at iba pang nasa Quadcom Attorney Lubistro. Mabuhay ang Pilipinas. God bless you and your family. Dami kang daldal, hindi ka taga-korte. Huwag mong pigilan ang korte. Mas matalino pa sila sa inyo. Wala kayong mga alam. Puro kayo kabalastugan ang kaalaman. Ito pa. Grabe nga. May mga positive but mga negative. 215 lang kayo. 32 million kami. Gutom ang unahin ninyo. Hindi magkapera kayo. Pati ba naman kahit hanggang kotse mula Quadcom, nagbabasa ka pa rin ng kodigo mo? Mahina ba sa memorya mo? Uy, grabe naman kayo. Huwag man pong ganun kayo ang tawag dito, ka-judgmental kay Congresswoman Jinky Lubistro. It's because madami siya niyang iniisip. So, kailangan yan ng tawag dito ng mga script. Script ba? Hindi script. Kodigo sabi ng ibang netizen. Para hindi siya magkamali. Mahirap naman kung magkamali. Di ba? Ito na, impeach yung VP ala gangster style. Nakakaya yung pag-uugali ng VP na yan. Worst VP ever. Sabi ni Corazon. Good job. I salute Lubistro. That is the best Congress na hindi nagpasindag sa mga dutaip lang. Bliselda Marquez. The normal process po kasi niya in the first place is through roll call. It means tatawagin isa-isa ang mga naglalakda to sign the petition. Hindi po yan parang yellow paper for attendance na pinagpasapasahan para isulat ang kanilang mga pangalan. Ay, may naka-observe pala. Doon pa lang sa sistema na yon, mali na. And it is against the Constitution. There you go, mga kabibig. So, ano ang inyong komento tungkol dito sa sinasabi ng mga netizen na komento din ni Jinky Lubistro at yung nagsasabi na maganda, mabait at maganda, dapat mabait at matalino. Shock lang ako doon, diba? Pero wala namang problema doon. Kung gano'n naman siya, diba? Tanggapin natin. So, hintayin na lang natin ang kanilang show. It's showtime sa impeachment trial ni VP Sara. Kung merong mangyayaring impeachment trial. Kasi si VP Sara, ang Mindanaoan lawyers ay nagsumiti ng petisyon para mag-release ng TRO ang Korte Suprema para mapawalang visa ang impeachment case ni VP Sara. So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Ano ang iyong reaction sa mga sinasabi ni Congressman Lubistro at sa mga pag-describe ni Congressman Zamora sa kanyang sarili? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.